Good day sa inyong lahat at kamusta kayo mga ma'am and sir? At today, kwentuhan lang tayo ngayon. At gusto ko lang ikwento yung about dun sa aking isda. Hindi naman siya show potential na isang molly. Parang ano lang siya na kuha ko lang is regular. So, yung nakarang araw, nakapag-post ako or nag-create tayo ng content about dito sa hindi normal na sakit na lumalabas sa isang isda. Yun yung tinatawag na melanoma. Yung parang bukol sa kanyang body na lumalabas. So, akala ko, iilan lang nagkakaroon. So, meron tayo nagkaroon doon na long body, na regular na molly lang po. Hindi na siya totally na talagang show type na nakikita natin sa iba na short body, maganda yung body. Tapos, yung dorsal is medyo mahaba. Salpin ang tawag ko doon. So, as in regular lang. Napansin ko, para mayroong kala mo bukol na tumubo lang na ano, parang itim din. Tapos, hiniwalay ko na siya eh. Dati naman wala pa naman, yung bata pa yon, medyo maliit-liit pa. Wala pa. Pero nung katagalan, siguro nasa akin na siya ng mga 2 months. 2 months na siya sa akin. At nanganak na rin siya kasi female po siya. Ngayon, hindi ko masyadong pinapansin talaga yung mga molly ko. Hindi ko masyadong pinapansin. Pinapabayaan ko lang sila sa mga aquarium. Lalong-lalo na hindi tayo naglalagay doon ng aeration. Yung kumbaga, yung aerator, yung pinakambula niya. Wala rin yung filter. Natural lang talaga ang nagpapaano sa kanya. Linaw sa kanya, marami siyang plants, nilagyan natin ng 3 klaseng plants, tapos nag-algae na siya, tapos meron tayong beneficial bacteria. Yun yung mga nakalagay doon sa mga tanks ko na regular na walang setup. Yun po ang natural. Ngayon, kapag nagano ako, kapag titingin lang, tingin lang, silip-silip lang din naman ako. Hindi katulad sa ating alagang mga goldfish, siyempre, tinututukan natin, lagi na tayong nakatitig doon, nakatambay. Pero kasi, yung naglinis ako, nag-water change ako, ayun nga, nakita ko nga dun sa may ilalim. Kasi pinaano ko siya, parang 80% ang binawas ko sa kanya eh. Para lang mapalitan ko lahat ng tubig. Para maging fresh ulit at malinaw. Ngayon, nakita ko yon, ala, bakit naggaganto? Meron na naman tong ganto. Inalis ko na siya. Wala na akong balak i-keep siya. Hiniwalay ko na lang siya. Para lang di ko alam kung nakakahawa or pwede rin magkaroon ng ganun yung ibang isda. Meron yung anak eh. Mga anak nun ay pure na itim. Nandun sa 100 gallons yun. Bali, nakahiwalay na rin talaga doon yung mga anak niya. Malalaki na rin. As in, malalaki na rin. Kaya, nag-research ako kung ano yung mga dapat gawin. Marami nagsabi, marami nag-comment na isa daw yun ay viral, parang hindi na mawawala yun sa isang community ng molly. Kumbaga, ang magandang gawin na lang daw ay alisin na lang yung isang bagay na yon, na isang isda na yon, at wag nang i-breed para hindi na siya dumami, para hindi na ulit lumabas yon sa susunod na generation. Yun yung mga nababasa ko sa mga comment dun sa naipost kong picture. Kung ano yung magandang gawin at para hindi na ito kumalat pa. So, sa ngayon, nag-i-research pa rin ako kasi kumbaga as in bago pa lang din naman ako sa pagmumoli. Dati kasi nakapag-alaga na rin ako ng gapi, nag-gapi na rin tayo.
wala namang ganong klaseng mga senyales na tumutubo sa kanya. Ang gapi naman ay maganda, matibay din. Tapos, ang maganda doon, mabilis silang lumaki. Saka, hindi pareho halos, pareho lang din eh. Walang pinagkaiba. Kasi yung sa atin kasi ay, ang kinuha natin ngayon is yung mga balon molly. Mga balon molly ang kinuha natin ngayon. Kumbaga, pinaparami natin yung PKBM natin na balon molly. At saka mayroon tayong ito, sakura, yung kulay orange ang kulay. Yun yung mga nandyan sa akin. Tapos meron akong lumabas na parang African color, halong gold and blue yung tail. Mukhang nagagandahan din naman din ako. Pero kung gumanda yung body nun, magbabalon molly din ang body niya kasi maliliit pa eh. Medyo bata-bata pa. Ihiwalay ko siya para makapag-breed ako ng isa pang linya niya. Kasi per aquarium kasi ang ginagawa ko ngayon eh. Ang diskarte ko ngayon per aquarium. Kunyari, meron ako isang aquarium, isang line lang, isang puti lang, puti. Isang sakura, ibang kulay to, ibang kulay. Ganun ang ginagawa ko ngayon. Para hindi ako mahirapan do sa mga pagpipili kung ano naman yung gusto kong i-keep. Kasi mahirap kasi yung halo-halo, nako-cross na siya. Kumbaga hindi na siya solid. No, yun ang napansin ko. Kaya meron pa naman din ako na another na 15 gallons na bakante pa. Marami pa akong bakante, mga dalawa pa, may bakante pa ako doon. Wala pa akong setup kasi ngayon na stand. Kung may stand na ako, pwede ko na siya mahiwalay yung iba doon kasi medyo dumadami na sila. Biruin mo, ilagay ko lang yun sa 5 gallons yung mga isdang yon, mga ilang piraso. Tapos lumaki yung tiyan. Hindi naman ganun kalaki hindi naman ganun kaganda ang ating mga na-select. Pero meron ako na-select na ibang maganda na dalawa. Kumbaga, na-experiment ko, meron akong project ngayon, kinuros ko siya sa isang black molly. Tapos PKBM na balloon molly. Ngayon, hinihintay ko ngayon kung ano yung lalabas sa kanya. Yun ang project 1 ko ngayon. Tapos, yung iba natin na una doon, nakapagpanganak na rin po siya ng mga 2 batch. Una kasi medyo may karamihan, 20 plus siya. Tapos, yung sunod na batch ay puro mga above ng 10. Pero marami-rami na rin yun. Kasi ito yun, 30 na yun, nasa loob eh. Hindi ko lang alam ngayon kasi nagpakain na naman ako, nagpa-boost ulit tayo. Kapag nagpapa-boost tayo, sumasabay yung mga molly. Pag nag-i-steam egg ako, nagbo-boost ako ng mga ng mga goldfish ko na malalaki, kahit yung maliliit. Pinapakain ko siya ng egg na in-steam. Nas may halong mga vitamina, anong ingredient na meron doon. After a week, makikita ko na doon, medyo square na naman yung yung mga tiyan ng mga balloon molly. So nakakatuwa lang, ang bilis nilang dumami. Ang bilis nilang mag-multiple kumpara sa goldfish. Sa goldfish natin medyo matagal. Pasensya na po sa mga nag-aabang at nakikita natin na medyo nagbabagal yung paglaki. At ngayon kasi lumalaki na yung mga isda natin, tapos yung space ay umiikli na, parang feeling ko napaka-crowded na nila sa loob ng isang tank. Medyo negative yun na sign. Hindi ko man sila mai-transfer kasi nga sobrang dami na nila. Tapos yung tank natin ng 100 gallons, nandun naman kasi mga breeder natin. Hindi ko rin sila mailipat basta-basta. So parang tinatsaga-tsaga ko na lang. Kaya medyo nagbabagal ng konti yung iba. Yung iba naman na medyo nag-i-expand na ng konti. Pero pag nahiwalay talaga yung sa, kunyari, 50 gallons, nilagay mo lang mga 5.
expand agad talaga yun. Tapos papakainin mo pa. Sobrang dami nila. So, parang hindi na masyadong mag-expand ng konti. Tuloy-tuloy pa rin naman tayo sa water change, sa pag-aalaga. Yun nga lang, yung feeding natin ngayon medyo konti-unti ako ngayon kasi nga outdoor tayo, malamig. Lagi nag-uulan, bago-bago ang temperatura sa water parameter. Kaya medyo nagbagal ako ng konti. May nakausap ako na nakaraan, gusto daw tingnan ng aking isda. Kaso nga lang, sabi ko, hindi pa masyadong malaki. Hindi pa ganun kalakihan para ko sila. Ipakita, i-out. Kaya yun, humingi din ako ng pasensya sa mga gustong tumingin at saka yung mga gustong kumuha. So, sasabihan ko na lang yun, mag-post naman din ako. At yun lang sa araw na ito at masyado nang mahaba ang kwentuhan natin. Para lang lang ako sa isang yung isda ko. Iniwalay ko na eh. Kaya yun. Yun na muna. Peace out! Maraming salamat po sa panonood ng konting tips para sa inyo at patuloy pa rin kayo sumusuporta at nanonood po sa akin. This is Leo's Goldfish ng Pinas. Bye-bye and God bless to everyone.